Ito po ay isang panawagan ng katulad ko. Hindi ako nananawagan ngayon na bumagsak kayo. Ako'y nananawagan sa inyo na kumilos kayo. Tama. Gumalaw po kayo at sabi ko po sa inyo, ang dami niyo ng kaaway. At itong Kingdom of Jesus Christ ay mas mabuting kakampi kaysa kaaway. Tama. Magaling. Si Pastor Kibuloy, nakatulong po ninyo yan. Aminin ninyo't hindi, yan ay nakatulong sa pagiging presidente nyo. Ayun. Wala po kayo sa poder ngayon. Hindi po kayo ang namumuno ngayon. Baka si Lenny, Pwede. kung hindi kayo tinulungan ng Kingdom of Jesus Christ. Ayun. Aminin po ninyo yan. At hindi rin siya nagkakaroon ngayon ng panatag na loob laban sa komunistang teroristang mapangwasak ng ating bayan kung hindi po tumulong si Pastor Kibuloy sa previous government, yung kanyang predecessor government ni PRRD, para durugin po ang komunistang terorista na CPP, NPA, NDF through the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in which nakikinabang siya ngayon dyan. Yes. Mabutit nabanggit mo yan ka, Eric, at gusto ko sanang iduktong sa aking apila kay Presidenta Bongbong. Mr. President, kabalintunaan sa inaasahan namin at dapat mangyari, no? Tingnan ninyo, Mr. President, ang kaguluhang nagaganap nato ay ang nakatulong sa paglikha ng ganitong sitwasyon ay ang tatlong komunista dyan sa Kongreso. Mr. President, itong tatlong komunista na to, ang pinaniniwalaan nitong ideolohiya ay nagtulak kay Joma at sa CPP para pasabugan ng Granada ang Plaza Miranda noong August 21, 1971. At ibinintang nila At ibinintang sa tatay mo. Ayun. At pinaniwalaan ng sambayanan. No? Subalit dahil magaling ang tatay mo. From August 21, 1971, tumagal pa yan hanggang 1986. No? Subalit iba ho ang panahon ngayon, Mr. President. Titigan ninyo mabuti ang kasaysayan at tingnan ninyo ang mga nagaganap ngayon. Ayun. Yung mga kakampi ninyo, nakakaaway ninyo. At yung tatlong demonyo sa Kongreso, nakaaway ninyo at walang naidulot sa bansayan kundi puros kapahamakan. Mula dun sa kasaysayan ng pagbomba ng Plaza Miranda ng August 21, 1971 hanggang ngayon. Sila po ang lumalabas na kakampi ninyo. Ayun. Mali po yan, Mr. President. Ayun. At ang tatlong tinatawag ni Ramon na mga demonyong maniobra sa loob ng Kongreso, itong Kabataan NPA Recruiter Party List, Yes. itong Gabriela NPA Lovers Party List, saka yung Alliance of Communist Teachers nila Franz Castro at ni Arlene Brosas respectively. Ito po ay mga kumakamal at tumatamasa ng pundo at pabor mula kay House Speaker Martin Tambaluslus. May add ka, Eric. Oh. Nakita ninyo, Mr. President, nung mag-resign sa inyong kabinete si Vice President Sara, nako, panay ang palakpak, nag-uuntogan ng ulo, tuwan-tuwa yan, tatlong komunista dyan sa Kongreso. Exactly. Sapagkat yan ang plano nila. Pero ang napakaganda nating Vice Presidente na hanggang ngayon, kaninang umaga lang, napanood ko, ini-interview maya-maya. tungkol sa inyo. Tatalakayin natin. Anong reaksyon ng President BBM na mag-resign kayo? Ano ho ba ang... Sabi niya, magkaibigan naman kami ni ano. Walang sinasabing masama tungkol sa inyo. Magkaibigan naman kami ni President BBM. Pero bakit mag-resign, Mr. President? Yan. Hindi ho dapat mag-resign yan. Dapat ay kasama ninyo. Mr. President, ligawan ninyo. Pabalikan ninyo uli sa kabinete. Alukin ninyo. Pahawakan nyo sa kanya totally ang NTF-LCAC, Mr. President. At ipakulong ninyo yan tatlong nasa Kongreso. Yan ang dapat ninyong gawin. Dapat. At kausapin ninyo ang Kingdom of Jesus Christ. Ulitin ko, At Mr. President. ipatigil na itong pandarahas na ito. Ipatigil na po yan. Okay. At I don't know, magsangguni po kayo sa mga abogado ninyo. Nandyan ang inyong pinakamagaling na abogado, 100 years old, si Secretary Juan Ponce Enrile. Kapiter, may breaking news dito. We're trying to coordinate sa ating production team ng Pilipinas Nating Mahal. Kapapasok na ito ngayong umaga and we would like to ask your reaction kung gaano kahalaga po ang ganitong balita na matalakay mo sa iyong punto de vista. Si former Senator Leila de Lima ay nagbubunyi at pinapakyaw, kinukumpra niya ang mga lechon
sa Laloma para magpa-fiesta dahil lechon sa Laloma para pinalaya na siya ng Marcos Jr. government Pinapakiw ang mga lechon sa... sa Laloma. Sa Laloma. Ito yung Tsaka sa Cebu. Sa Cebu. Ito yung ganti ni Laila de Lima, no? Itong presiding officer sa drug operations nung panahon niya ng siya DOJ secretary. Sabi dito, si former Laila de Lima, Senator Laila de Lima, believes President Ferdinand Marcos Jr. must cooperate with ICC. Ayan, basahin ko And the investigation and consider aiding the reinforcement of arrest warrant against his predecessor, ex-President Rodrigo Duterte. Talagang nag-uumapaw ang galit, no, ni de Lima sa paghataw sa kanya ng katarungan sa kanyang involvement sa drug abuse and drug trafficking problem sa Pilipinas. Sabi niya dito, show to the world that you can do it. Show, inuutusan niya si Marcos Jr. Show to the world that you stand for what is right. Really? Laila de Lima urged Marcos Jr. Ngayon ay pinapakyaw niya pati yung mga interview sa telebisyon at sa mga radyo. Peter, sige nga, ilinaw natin itong ganitong marumi na laro ng politika ng attack dog ngayon ng Marcos government sa mga political opposition like Rodrigo Roa Duterte and his allies. Hindi lang ang mga komunistang teroristang grupo sa Kongreso, kundi pati na ang mga oportunistang mga politiko na nanggaling sa Liberal Party at kanilang mga kalyado, lalo na itong si Laila Banana Split de Lima. Okay. Alam mo ka, Eric, no ha? Ang dapat dito kay Miss Laila de Lima, makinig ka dun sa kababayan mo, dun sa kapwa mo Bicolano na magaling na abogado. Ha? Ang payo sa iyo ng former Secretary Panelo. Maganda yun. Move on. Come on. Yung pagkakulong mo ng humigit kumulang 7 taon, kabayaran mo na yan. Nakalimutan mo na ba kung paano mo nila pastangan ang karapatan ni former President Gloria Macapagal Arroyo? Isa pa yan. Sasakay na lang ng eroplano at may ruling ang Korte Suprema. Dinify niya I yun. was listening. Nakinig ako mabuti kay Secretary Panelo. Binaboy ninyo, binastos ninyo at nakulong yung ali. And then after Nabswelto rin pala. she was detained for so many years, absuelto rin siya. Pero the injustice was done. Yes. Ikaw ngayon, move on. Alam mo, kapag hindi ka tumigil, Miss De Lima, alam ko pinaghuhugutan niya ka, Eric. Alam mo, ang pinanggagalingan ng tapang niyan, auntie niya pamangkin niya ni Juliet De Lima. Naasawa ni No, Joe Masison. Uncle niya si Joe Masison. Uncle by Ano yun? in-law niya bali. At huwag mong kalilimutan, baka nakakalimutan nyo mga kababayan, sa isang interview ni Solita Monsod, live in-interview siya, inamin niya na naging kabit niya yung kanya mismong driver. On live television. Yes, at may asawa. At naganap niyo habang siya ay DOJ Secretary. Exactly, at ipinagpagawa niya ng bahay. Ayun. Pinagpagawa niya ng bahay, sinustentuhan niya. Ganun na lang ba naman yan? At ang pagkakaintindi ko ay meron siyang reklamo sa Korte Suprema na nakabimbin ang desisyon sapagkat yung kanyang ginawa na yun ay sobra-sobra na yun para matanggalan siya ng lisensya Sa pagkaabogado. I think it's a question of morality and ethics among lawyers. Kung si Larry Gado natanggalan ng lisensya dahil sa pagmumura. Minura niya yung isang reporter. ng Rappler yata, if I remember correctly. Si De Lima. Si Raisa Robles. Alam mo, nakakalungkot at nakakalungkot, nakakatawa. Yung Liberal Party, ang pinagmamalaki nila na magdadala ng bandera nila itong 2025 ay 3 babae. Si De Lima. 3 babaeng problemado. Yang si De Lima na umamin na may kabit. Inamin, nasa YouTube, i-google niyo. Na kanyang inalagaan, naging boylet niya, yung mismong driver niya. Kaya pala idol siya ni Risa Ontiveros. Exactly, yan. Si Risa Ontiveros na link din kay Boy AK-47. I am sorry my friend At Grabe. at si
dating Vice President Leni Robredo. Oo, na kung si Pangulong Duterte pa, Yeah. ina-involved din naman sa isang congressman. Nako, Na-chismis siya at pinag-usapan niya. pinag-usapan niya Oh, sa ating bansa. Yung isang politikong Taga taga Quezon Quezon City. Yeah, oo. Ito ba nasaan ang integridad? Nasaan ang moralidad? Pinagmamayabang ni Laila na siya ay acquitted. Ngayon, kalikutin natin kung sino ba tong judge na nag-acquit sa kanya. Ay paboritong estudyante niya. Yata ang lugar na ito. Kaya ang Muntinlupa RTC yata ay baluarte ng kanyang isa sa mga paboritong estudyante diyan nung college ang naging judge diyan.